Nagpakita na sa publiko si Ateneo coach Tab Baldwin sa kauna-unahang pagkakataon matapos malunod sa team building ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. On leave si Coach Tab habang gumugulang ang kaliwat kanang investigasyon. Ayon naman sa pamunuan ng Ateneo, desisyon nilang manahimik muna sa issue si Baldwin. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Bakas sa mukhang lungkot ni Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin nang sumama sa candle lighting and vigil sa Ateneo de Manila University. Ito ang unang pagkakataong nagpakita sa publiko si Coach Tab matapos malunod ang dalawang Blue Eagles player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Nagtipon-tipon ng Ateneo community para magbigay pugay sa dalawang student athlete. Sinundan yan ng memorial mass sa College Chapel ng Universidad. Higit 100 faculty members ng Ateneo ang nanawagan ng transparency at accountability sa nangyari. Sa panayam sa programang Storycon sa One News, unang nanawagan si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kay Baldwin na lumantad na. Buong bayan galit na. Buong bayan nagdadalamhati. Parang ang hirap kong tanggapin na hanggang ngayon wala silang sinasabi. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. I'm just echoing the voices and the questions of millions of Filipinos. Sa pahayag ng universidad, iginit nitong hindi personal choice ni Coach Tab na manahimik. Hiniling daw nila kay Baldwin na wag na muna magbigay ng pahayag habang inaalam ng mga otoridad ng tunay na pangyayari. Base sa kanilang nakalap, nagkaroon ng conditioning exercise sa mga player sa hanggang tuhod na tubig ng dagat nang bigla silang makaranas ng malalaking alon at rip current. Binigyang diin din ng Ateneo na walang anumang weights o pampabigat ang ginagamit ng players sa naturang exercise. Bumuo na ng hiwalay na fact-finding team ang pamantasan. Habang gumugulo ang investigasyon, nakalibro muna sina Coach Tab at team manager na si Christopher Epok Kimpo. Ito'y para masigurong makikipagtulungan sila ng walang anumang pressure. Yun nga lang, dismayado ang PSC sa paglilive ni Baldwin. Narinig ko sa news just a few minutes ago that they have decided to put Tab Baldwin and Epok Kimpo on official leave. I don't think that answers the question of millions of Filipinos. A leave, it's on leave. Ang tanong nga ho, nasaan kayo? Nasaan kayo? Magsalita kayo. Bakit on leave? Bakit hindi pinapaliwanag yung sinabi ng mga players niya kung totoo ba yan o hindi. So, yun po ang isa sa mga gusto nating maunawaan. Ayon naman sa Department of Interior and Local Government, pinasabpina na ng PNP-CIDG ang mga player at coaching staff ng Ateneo Blue Eagles. Ipinapasabpina na rin ng Department of Labor and Employment si Baldwin, kaugnay naman ng kanyang alien employment permit. Ang Justice Department naman, sinabing natanggap na nito ang hiling na Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Tab. Nakatakdang dalhin sa Davao bago iuwi sa Agusan del Sur ang labi ni Baterbonia. Kabilang sa mga dumalaw sa burol ni Baterbonia ay ang former Ateneo player na si Chibuze Ike. Aminado siyang dumanas din ng parehong training sa ilalim ni Coach Tab. Ang kaibaan lang, wala raw swimming at puro jogging ang ginawa. I had a similar experience with this kind of training. Just training that helps us boost with conditioning, stamina, whatever we want to do to build the team together. Para sa kapwa nitong Nigerian player na si Eman Ojula, may iwasan daw sana ang insidente kung nagkaroon ng iba yung pag-iingat sa ginawang training. If live vest was there, I think it would have been a different result. So hopefully they would take the safety measures and precautions more serious next time. Like I don't have problem with the training, but I mean the safety of the players should also be prioritized. Ayon naman sa Embahada ng Nigeria sa Pilipinas, hiniling ng pamilya ni Adili na isailalim sa autopsy ang kanyang labi bago iuwi sa Nigeria. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.